Praise the Lord in our voices. Isang magpapalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang Ebanghelyo o yung Gospel po, Sunday Gospel sa darating na Sunday. Ito po ay tungkol sa pinakamalagang utos. At ito po ay ating mababasa sa may Mateo chapter 22 verse 34 to 40. Ang sabi po dito, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalupasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakamalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Praise the Lord, no? So, sa nang last, alam naman natin, yung last Sunday, ang ating Panginoon din ay tinatanong ng mga pinuno ng mga Hudyo. At sabi ko nga ng last, hindi lahat ng tanong ay kailangan sagutin din ng kailangan sagutin, no? May mga tanong na kailangan sagutin mo ng tanong. Amen po, no? So dito ay tungkol ito sa pinakamalagang utos, no? Kasi yung last week po ay about kay Caesar, no? Yung dapat ba sila magbayad ng buwis. Pero sa tugon ni Jesus, tinugon sila sa pamamagitan din ng tanong, no? Kaninong larawan ang nakikita nila sa pilak. So dahil nasabi nila sa emperador, kay Caesar, so ibigay nyo kay Caesar para kay Caesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Dito naman kakatapos lang, no, na kung saan napatahimik ni Jesus sa mga Saduceo. Ang mga Saduceo, hindi sila naniniwala sa resurrection, sa pangalawang buhay. So, na napatahimik ni Jesus, ang mga Saduceo, nagtipon-tipon naman itong mga Pariseo na nabalitaan nila nga na napatahimik ni Jesus sa mga Saduceo. Kaya merong isang dalubasa sa kautusan. No? Ito yung nagtanong sa ating Panginoon para subukin. No? May mga tao kasing nagtatanong, hindi nagtatanong sila hindi para malaman nila ang sagot, kundi minsan nagtatanong sila para subukan yung taong kanilang tinatanong. Kaya nga may maririnig tayo na kasabihan, no? They listening to answer, not listening to understand. May mga tao nakikinig para lang maisagot at merong namang nakikinig na kanyang inuunawa yung kanyang pinakikinggan. Kasi may mga tao kasi minsan na mayroon na siyang sariling alam. Kaya niya tinatanong yon, meron na siyang sariling alam. Kaya nga ang gusto niya lang mapakinggan kung ano yung nasa kaalaman niya, kung ano yung nasa utak niya. Meron naman tao na kapag tinatanong o may nagpapaliwanag, ang tinitingnan niya lang, ang binabantayan niya kung kailan siya makakadepensa ng sarili niya. No? Nakikinig lang siya para meron siyang depensa, no? To answer. Pero iba yung taong nakikinig at inuunawa niya yung kanyang pinapakinggan, no? He listen to understand. Kasi minsan may mga bagay tayong akala natin, ito yung alam natin eh. Pero habang tayo nakikinig, nakikita natin ay mali pala ako. No? Akala ko ito yung tama na alam ko. No? Akala ko ito yun. Pero dahil lang point natin is bakit tayo nakikinig is dahil gusto nating unawain, gusto nating matuto. Kaya makita natin, no, sa sarili natin, lalo na pag nagkakamali tayo, kapag tayo ay hindi na tayo nangangatwiran kasi mismo habang inuunawa natin yung pagpapaliwanag, makikita natin ay oo nga nagkamali ako. Ay oo nga tama sila. 'Di ba? So, yun ang maganda.
So dito, sabi niya, dalawa yung yung sagot ng ating Panginoon, no? Sabi niya, ito dalubhasa to sa kautusan, ha? Pero at least, sabi maganda, kinilala pa rin nila yung ating Panginoon na teacher, no? Isang guro. Sabi niya, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Sa ibang passage ng Bible sa may Mark, no, chapter 12, meron pa sa yung ng buong lakas, no. Ito yung yung unang utos na pinakamahalaga, yung ibigin natin ang Diyos. Una, ng buong puso. So bibigyan ko lang ito ng practical, no? Practical na application. Bakit sinabing ibigin siya ng buong puso? Kasi tayo ay nagmamahal sa pamamagitan ng ating puso. Hindi tayo nagmamahal na sa salita lang. Kasi may mga taong sinasabi nilang mahal nila yung isang tao, pero sa bibig lang, no? Hindi nanggagaling sa kanilang puso. Kaya ang gusto ng Diyos is buong puso, kasi ayaw ng Diyos na meron tayong kahati sa Kanya. No? Kaya nga, siya ay jealous God. Kaya nga siya yung dapat yung number 1 sa puso natin. Diba? Tayo ay dapat umiibig sa Kanya, hindi sa labi, kundi mula sa puso. Buong isip. No? Pag sinabi mong isip, pag umiibig tayo sa Diyos, hindi tayo nag-iisip ng masama sa kapwa natin. Hindi tayo nag-iisip ng masama excuse me po, no? Laban sa Diyos. Hindi po tayo nag-iisip na o nagpaplano ng hindi maganda laban sa Diyos. Hindi tayo nag-iisip ng mga bagay na alam nating makakasama sa damdamin ng ating Panginoon. Hindi tayo nagpaplano na iwanan siya, no? O ayaw na nag-iisip tayo ng mga bagay na alam na gusto natin, no, na matuwa ang Diyos. No? Kaya dapat natin sa ibigin ng buong puso, ng buong isip. Ibig sabihin, bakit buong isip? Yung iniisip natin ay yung mga bagay na alam nating matutuwa ang Diyos. Paano ba natin paano ba matutuwa ang Diyos sa ating mga iniisip? Kasi kung ano man yung ating iniisip, malaki yung posibilidad na yun na yung gagawin natin. Diba? Yun ang gagawin natin eh. Diba? Hindi ka naman siguro gagawa ng isang bagay na hindi mo na pinag-iisipan. No? Malamang sa alamang, palpak yun. Diba? Kasi bakit? Hindi kasi pinag-isipan. Yung magiging outcome ng ginawa mo, hindi maganda. Kasi bakit? Hindi mo pinag-isipan eh. Pag mahal natin ang Diyos, pinag-iisipan natin yung mga bagay na alam natin na ito yung ikatutuwa ng Diyos. Nagpaplano tayo, nag-iisip tayo, nakasama siya. Hindi siya nawawala sa plano natin. Hindi siya nawawala sa isip natin. Palaging kasama ang Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos. Diba? Nag-iisip tayo ng mga bagay na alam nating ito yung ikararangal, ikalululalhati ng Panginoon, kasi kung ano man yung ating iniisip, yun ang ating gagawin. No? So, simple lang na yan, practical na application. Buong kaluluwa. Pag sinabi mong kaluluwa, hindi tayo gagawa ng masama. Hindi tayo mamumuhay ng masama. Kasi nga, sa ating mga Pilipino, pag sinabi mo isang tao, itong taong itong walang kaluluwa. Diba? Ibig sabihin, parang walang konsyensya, walang budi, masama. Diba? Pag sinabi mong walang kaluluwa, parang ano na yan eh. Parang napakasama ng nilalang. Diba? Ang gusto dyan is buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Ito po sa akin, no, na pangunawa sa salita ng Diyos. Yung kaluluwa is, sabi nga, gagawa tayo ng mga bagay na mabuti. Gagawa tayo ng mga bagay na maganda para sa Panginoon. At sabi ko nga, kung ano yung nasa isip natin,
malamang kasi yun ang gagawin natin. Kaya doon pa lang dapat nasa tama na, mabuti na yung ating pinaplano, ang ating iniisip, para yung ating gagawin, mabuti rin at maganda rin. Amen? Kaya nga, sabi ko, ulitin ko, sa yung mga Pilipino, may pag sinabi nating, yung tao niya walang kaluluwa. Ibig sabihin, yung ginagawa niya, mga bagay na hindi maganda, hindi mabuti, at talagang masama. Diba? Kasi wala nang kaluluwa eh. Parang wala nang konsensya. Diba? Ganun yun eh. Amen po. Medyo malamig po kasi ngayon. Medyo umuulan, no? At medyo umano po yung lalamunan natin. So, doon makikita natin mga kapatid, yung buong kaluluwa. Ibig sabihin, gagawa tayo, hindi tayo gagawa ng masama. Gagawa tayo ng mabuti. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, whatever you do, do it for the glory of the Lord. Ano man ang iyong gagawin, gawin nyo sa kaluluwalhati ng Diyos o ikararangal ng ating Panginoon. Yung lakas, yun, hallelujah. 'Di ba sa may Mark, no? Mark 12. Ba yung lakas natin. Diba? Yung lakas natin hindi natin sasayangin sa mga walang kwenta at walang kabuluhang mga bagay. Diba? Kaya nga habang malakas tayo, ibigay natin yun para sa Panginoon. Diba? Kaya nga, kung hindi ako magkakamali sa mga ngaral, diba? Sabi doon, habang bata ka pa, habang malakas ka pa, ibigay mo na yung lakas mo sa Panginoon. Kasi darating nga tayo, pag tumanda ka na, gustuhin mo mang maglingkod, medyo mahirapan ka na eh. No? Yung magagawa mo kasi habang bata ka pa, habang malakas ka pa, mas marami ka pang magagawa eh. I-compare mo, medyo tumatanda na tayo, medyo naglilimit na eh. Di ba? Kasi minsan, pag medyo bata ka pa, kaya mo pang magbuhat ng mabibigat. No? Kaya mo pang i-twist yung katawan mo. Pero pag medyo matanda ka na, medyo kalmado ka eh. Kasi hindi mo pwedeng biglain yung katawan mo na magbubuhat ka. No? Kaya minsan, kahit yung sayaw mo, medyo chill na lang. Amen. Kasi baka hindi na bumalik. Baka may maipit na ugat. Diba? Yung lakas natin, no? Dapat ibinibigay natin yan sa Panginoon. No? Ano man yung ginagawa natin, do it for the glory of the Lord. Diba? Hindi, wag natin sasayangin yung lakas natin sa mga walang kwenta, walang mga kabuluhang mga bagay. No? Ibigay natin yung lakas natin sa mga makabuluhang bagay na magbibigay kaluguran, no? Kapurihan sa ating Panginoon. Sabi doon, ikalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng yung sarili. Alam yung pag-ibig sa kapwa, pag-ibig pa rin sa Diyos yan eh. No? Pag-ibig pa rin sa Diyos yan eh. Bakit? May papakita mo na mahal mo ang Diyos dahil minamahal mo rin yung mga mahal ng Diyos. Kaya nga sabi sa John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang tinutuko dun yung mga tao, yung kanyang mga nilikha. Diba? Yung sangkatauhan. Ano ibig sabihin? Kasi may papakita mo sa taong mahal mo, kunyari yung sa anak mo, kung sino yung mahal niya, sino yung kaibigan niya, tinuturing mo rin kaibigan. Minamahal mo rin. Kasi bakit? Kasi mahal ng mga mahal mo sa buhay. Diba? Dahil mahal ng Diyos ang tao, kahit anong pang sama ng tao, mahal pa rin ng Diyos. So, pag minahal natin ang mga taong ito, pinapakita natin sa Panginoon, Lord, mahal kita. At dahil mahal kita, mamahalin ko rin yung mga taong minamahal mo. Diba? So, pagmamahal pa rin sa Diyos yun eh. Sa kaso lang, siyempre, ito naman yung pagpaano eh. Isang way na pwede nating ipakita sa Diyos. Diba? Na mahal natin siya. Isang pamamaraan din. Ano yun? Siyempre, kasi utos niya. Dahil mahal natin ang Diyos, susundin natin yung utos niya. Ano yung utos niya? Mga kapatid, is mahalin mo yung kapwa mo. May tubig pala ako dito sa sakyan. Hallelujah. Diba? Mahalin mo yung kapwa mo, gaya na yung pag-ibig mo sa sarili mo. Bakit inutos ito ng Diyos? Kasi alam ng Diyos yung tao kasi masyado tayong makasarili. Mga selfish tayo. Kasi hindi naman iuutos ng Diyos na mahalin mo yung kapwa mo, gaya ng sarili mo, kung ginagawa natin yun. Kasi katulad dito sa mundo, wala namang batas kung walang
gagawa ng krimen. Diba? Kunyari, nagkakaroon ng cyber libel kasi nga marami nang gumagawa ng mga cyber libel. No, na may mga nagkakaroon ng paninirang puri. So kaya yung dito sa mundo, dahil pag wala kasing batas, paano mape-penalty yung isang tao, di ba? Paano siya mape-persecute sa pagkakamaling nagawa niya kasi walang batas. Pero dahil sa batas, dahil nagkaroon na ng katulad dati, wala naman cyber libel, di ba? Pero dahil marami gumagawa ng paninirang puri sa social media, so gumawa sila ng batas. So may papakita natin yung pag-ibig natin sa Diyos kasi sunod tayo sa utos ng Diyos. At kasi tayo mga tao, masyado tayo kasi makasarili. Kaya ang sabi ng Diyos, yung pagmamahal mo sa kapwa mo, dapat pareho ng pagmamahal mo sa sarili mo. Diba? Kung ayaw mo masaktan yung sarili mo, hindi ka na mananakit ng tao. Kung ayaw mo magutom, kung may matao nagugutom, tulungan mo, pakainin mo. Diba? Ganun po yun eh. Diba? Kung ano yung mga bagay na wala naman tao siguro nagpaplano ng masama sa sarili niya. Lahat mabuti. So kung nag-iisip ka, nagpaplano ka ng mabuti sa sarili mo, ganun din dapat sa kapwa mo. Diba? Yun eh. Diba? Kasi sabi nga na salita ng Diyos eh. Diba? Halika kayo dito. Kasi nagutom ako, pinakain nyo ako. Nagkasakit ako, dinalaw nyo ako. Nasa kulungan ako, binisita nyo ako. Sabi ng mga likod ng Diyos, kailan po namin ginawa yun? Diba? Sabi niya, yung ginawa mo sa mga abakong lingkod, diba? Ginawa niyo yun sa akin. Diba? Kasi bakit nga? Kasi mahal natin siya eh. Diba? Pag sinaktan mo yung mahal ng anak mo o ng mahal ng kapamilya mo, hindi man sila direkta yung sinaktan mo, pero makakaramdam sila ng sakit. Kasi bakit? Kasi mahal nila yun eh. Tapos sinaktan mo. Di ba katulad yan, pag may taong nanakit sa mga anak natin, dahil mahal natin yung mga anak natin, masasaktan tayo. Di ba? Amen. Ganun po yun. Di ba? Pag nanakit tayo ng kapwa natin, wala tayong ibang sinasaktan, ang Diyos din. Di ba? Hindi lang yung kapwa natin sinasaktan natin, pati yung Diyos. Kaya yung kahit yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal pa rin sa Diyos yun eh. Amen po. So, ang pinakano lang po dito, mga kapatid, is yung pag-ibig. Ito yung pinakamagandang bagay sa mundo. Yung tao ay umibig at matutong. Yung tao ay makaranas ng ibigin at ikaw yung tao naman ay matuturing umibig. Diba? Napakasaya ng mundo, napakaganda ng mundo kung ang lahat ng tao ay nagmamahalan. No? Kasi pag nagmamahalan, sabi ko nga, hindi tayo nag-iisip na masama, hindi tayo nagpaplano na masama. Mabuti yung kaluluwa natin, no? Hindi madumi, no? Hindi walang kaluluwa, yung kapareho niyan is mas maitim ang budhi, di ba? Ibig sabihin, magawa tayo dapat ng mabuti, no? Dahil sa pag-ibig natin sa kanya, no, inaano natin na malinis yung kaluluwa natin. Amen? Yung isip, yung lakas po natin. So mga kapatid, yun lamang po kasi break time ko lang at babalik na po ako sa akin na trabaho. So God bless po muli mga kapatid. At sa YouTube channel ko po, supportahan po natin. Ang akin po YouTube channel is Brother Ronald Solihon. So medyo konti pa lang kasi yung subscriber po natin sa YouTube. So yun lamang mga kapatid at patuloy po natin i-spread yung salita ng Diyos. Hallelujah. So pagpalain po tayong lahat. God bless us all. Hallelujah.